Tulad naman dati, talaga hindi kasi sinasabi na ni Jem na meron akong nasabi. Talagang mahirap po mag-umpisa. May sa diesel ako nakagalawang process ang ating oo, matagal mag-iinit eh. Pero nasabi na lahat ng parang gusto ko rin idalhin sa grupo. Nasabi na lahat, Lem, napakaganda nga na sinabi rin ng pastor, at saka ni Sister Au, yun nga, no? Yung sakripisyo niya sa pamilya. Ewan ko lang kung dahil kay Bebot. Hindi, joke lang yung Bebot, ah. Oo, kasi parang nai-relate ko rin si Pinky na maraming sakripisyo para sa pamilya. Kasi nung Friday ho, hindi nyo alam doon sa doon sa pamilya sa asawang babae. Sakripisyo talaga ng asawang lalaki. Kaya napag-usapan nga ako doon sa couples, sino ba yung natanong doon kung ano yung minor na conflict, yung sabi nun, kung hindi raw nililigpit ng asawang lalaki yung pinagdigaan, yung medyas, tinatapong kung saan. Yung gamit na, imagine ninyo, gamit na yun, nasa nilagay sa mesang sa pagkainan. So, nakikita ko yung sakripisyo sa babae nga dahil kaya ako siguro sa tagal namin mag-asawa ng Pinky na higit kumulang 27 years. Siguro mga 5 beses pala ako nakapag-request ng hinigaan ko. Lagi, hindi ko kayo magalit. So, si Pinky naman, sa kabutihan pala, hindi naman niya ako ino-obliga na iligpit yung niligan ko. Siguro para huwag na lang sumama ang loob niya. So, siguro, alam naman niya hindi ko naman gagawin. Hindi na niya ako ino-obliga. So, pero yun nga, minsan naman, siguro mga 5 beses nyo, 4 na beses ko naman nailigpit. Alam nila na naliligpit yung niligan ko kasi ibang itsura. Hindi gaganda, hindi pantay yung pagkakaano. Kaya siguro, huwag na lang kaya si Jaime mag-ligpit ito, panitig na. So may sakripisyong gano'n, no? Ang punto is that yung sa sakripisyo sinasabi, tsaka yung pag-siping nagtatanong, talagang malalim. May napakita nga na parang parparik, ganyan, parang, ano ba yan? Kung hindi nagtanong siping ng gano'n, parang yung lesson natin, kung walang gano'n kalalim na pag-iisip at ma-intrigue yung pagtatanong, sorry. Hindi, ibig sabihin nakakapukak ng damdamin daw ng isipan, kaya parang sabi intrigue. Kasi kung titignan mo yung lesson, parang napakasimple lang, binigay yung dimensions, tapos yung essence ng walang kapintasan yung sacrificial animals, tapos yung pagsusunog, imagine lang natin, sabi nga ni Lita rito, nasa kaya yung saan pa yung altar, nasa loob ba ng ng templo, nasa enclosed ba yung lugar o nasa open? Sarado yata, nasa loob. Meron sa loob. Meron sa loob. Saan nagkakatay? Sa loob o sa labas? Sa labas. Sa labas. Tama ka. Kasi kung sa loob, medyo makukulog, mausok. Aming lumayan naman talaga yung sakripisyo. Puro usok yun, lumayan. Lechon. Tapos may bisik ka ng tubo, di ba? Yung binisita nga na planta ni brother niya sa Vitalix. Ayun, medyo hindi naman binibisit yung dugo ron, Pero mapaalalahan ko rin nga lang. Nagka-agree ako kay brother,
kung nakita niyo kung paano kinukolekta yung dugo ng manok doon sa planta, hindi na kayo kakain ng Betamax talaga. No? Kasi sa Baita, mas maayos-ayos pa yun. Pero doon sa mga mas maliliit na plant, kasi may nag-inspection pa lang eh. Pero yung mga ibang katay ng manok na, kumbaga, fly-by-night, naku, lalong mas matindi. So, hindi kayo kakain ng Betamax pag nakita niyo kung paano kinukolekta yan. Anyway, wala pa namang namatay na o napapalitan na sa Betamax eh, no? So, okay naman. But anyway, ang gusto ko bigyan ng diin naman, sabi nga, pinag-iisipan ko eh, bakit pa kailangan mag-offer ng sacrifice? I think, sabi niya, no, ni Sister Au, kasi magpapasalamat yun eh. Bakit ka ba kailangan pasalamat? Yun naman ang susunod na tanong doon, di ba? Kaya nga yung sinasabi natin, meron tayong Ama sa langit. At siya ang ating tinitingala at alam natin at pinapaniwalaan na siya ang may likha sa atin. At somewhere along the way, nagkaroon ng atraso. Diba? Nagkasalang tao sa ating Ama. At dahil doon nalayo tayo. And therefore, talagang condemnation ang hinaharap natin. Kaya, kumbaga, tayo naman ng our part, nasa punto tayo na dapat susuyuin natin ang Ama, kumbinsin natin. Ama, ligtas mo na kami dito sa condemnation nito. So, dahil doon, binigay naman ng ating Panginoong Jesus at doon tayo ipapasalamat. No? Kaya yung pagiging Diyos ng ating Ama is worthy of praise at saka talagang pagtingala sa Kanya. Hindi naman tayo kapantay ng Diyos Ama eh. Lilikha lang tayo niya. And we are, I would say, pinagpala, no? Dahil tayo nga dito sa loob ng kwarto na ito, meron tayong ganong realization, tinatanggap natin yun. At dahil sa kanyang kabutihan, binigyan tayo ng chance para mabalik sa kanya, magbalik loob sa kanya, kaya tayo nagpapasalamat through yung sacrifices. Kaya nga, meron mga iba na ang transformation, immediate, marami silang binago agad sa buhay nila, no? At meron namang iba, katulad din sa mga mag-aasawa, na may adjustment, no? Yung iba, within a year or so, nagpag-adjust na sila. Yung iba naman, it takes several years para talaga makapag-adjust sa isa't isa. So, ganoon din tayo bilang mga Kristiyano. May kanya-kanyang pacing, sa pag-mamature. Kaya, mag-iingat lang tayo na maging judgmental o maghuhusga sa kapwa na sabihin natin, itong si kapatid na ganito ilang taon na itong umaattend sa booklet, parang walang pagbabago. No, huwag natin silang huhusgahan. Huwag tayo magkamali sa gano'n. No? Let us be patient with them. Ipag-pray natin sila. At kung sa mga mabilis ang maturity, mapalad sila. No? Mabilis ang maturity. But, in the end, pareho ang epekto nun. Kasi sa Panginoon tayo lahat tumitingin, sa Diyos Ama, through Jesus Christ, alam natin maliligtas tayo. Kaya, parang to address yung sinasabi ni Brother Bing, ito, yung pagtanggap natin na ang Diyos Ama ang may higla sa atin at gusto natin talumbalik sa Kanya, hindi natin kayang gawin amongst ourselves, but through His love and generosity, pinadala niya ang Panginoong Jesus at yun ating pinapasalamatan. At doon tayo ibabalik doon sa sinasabi ni
Sister Al, no?